yung mga bata ay sige, may go to your room. Pwede nyo gamitin yung dulong room doon sa pinakang dulo. Ayan, punta kayo doon. As we begin our message this morning, hayaan niyo pong basahin natin. If you have your Bibles there with you. I'd like to begin by reading the book of Ezra, chapter 4, verses 1 to 5. Because this will have a conflict, parang a setting doon sa problem that we're going to talk about today. Our topic this morning is coming from the book of Haggai, which is entitled Misplaced Priorities. Misplaced Priorities. I intended to devote ito pong araw na ito and on Wednesday to talk about this book. Alam niyo itong book na ito ay isa siguro sa pinakamaikling mga libro sa Old Testament. 2 chapters. Pwede niyong basahin ito ng isang upuan at mag-post kayo sa Facebook that just read a book. I just read a book today. Alam mo ang haba, 2 chapters lang. Chapter 4 verses 1 to 5. I'll be reading this from Magandang Balita Biblia. Nang mabalitaan ng mga kaaway ng Huda at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkapihag ng templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila, tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng templo sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos, gaya ng pagsamba ninyo sa Kanya. Matagal na rin kami nag-aalay ng handog sa Kanya, simula pa noong panahon ni Haring Esarhadon ng Assyria, na siyang nagdala sa amin dito. Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, Josue, at ng iba pang mga pinuno ng mga angkan, wala kayong karapatang tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos, gaya ng ipinag-utos ni Haring Ciro ng Persya. Kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. And this is the result. Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ang mga Hudyo, upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. May sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persya upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahong si Ciro pa ang emperador ng Persya hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. So today our topic will be misplaced priorities. The book of Haggai, a very short book. Now let me introduce this lesson by showing you this chart. Ang dami natin ginagawa sa araw-araw, and it is but a wise thing to do to put them in categories. Sapagkat mga kapatid, minsan, may mga bagay tayong ginagawa, pero pagdating ng hapon, o pagdating ng ending ng ating ginagawa, it seems to be na parang wala yata akong na-accomplish. So the book of Haggai, let me just give you the whole theme of it, or the lesson na po pwede natin i-glean mula dito sa book na ito. This is an issue of priorities. An issue of priorities. Dahil a lot of times we have lots of things to do. Yung iba nga lang namin misplace. Mahalaga sila, pero this is a wise diagram or chart na may mga bagay na importante. Ayan, para siyang alam niyo yung quadrant na
Nakita niyo ba yung first quadrant? Sino nag-join ng first quadrant dito? Ayan. You can put them in category. May mga bagay na urgent, pero meron ding mga bagay na urgent and important. So some of which is, pag may sakit ang anak mo, o kaya deadline ng mga work mo mga papers mo sa trabaho, kailangan idala-dalhin sa ospital ang anak, may mga deadline, bukas na or the next day na, may mga commitments, ayan. Tapos yung bahay mo nasusunog, urgent and important yan eh. Pag nasusunog ang bahay mo, hindi ka hindi ka magsusulat ng sulat sa bumbero. Tawag yan talaga. So, urgent yan and important. So, kailangan, mailagay mo sa category nito, alam ba doon sa mga ginagawa ko everyday? Yung urgent and important, kinakailangan, madali na. Pero, meron namang mga importante na hindi naman masyadong nagmamadali. O halimbawa, pag-aasawa. Mahalaga yan, di ba? Pero kailangan bang madaliin? Hindi. May mga pagkakataon, kailangan mong maghintay. Hindi yung bata ka pa, parang gusto mo na mag-asawa. Nung nag-asawa ka naman, ay gusto mo maging dalaga. Ayun. So, recreation, mahalaga? Yes. Kailangan natin ng pahinga, kailangan natin ng enjoyment. Pero, hindi naman siya urgent. Pwede siyang maghintay. Mag-ipon ka muna. Resting. Mahalaga ito. Huwag natin kalilimutan. Pero hindi siya urgent. Family. Mahalaga. Pero may mga pagkakataon, hindi naman urgent yung mga pangailangan. Eating and drinking. Yun. Hindi naman siya urgent, pero mahalagang gawin. However, may mga bagay naman na not so important, pero nagiging urgent siya. Halimbawa, mga courtesy visits, mga biglaan, minsan may mga dumarating na mga bisita na hindi mo inaasahan, na parang once in a blue moon lang dumalaw. So, hindi siya masyadong importante and depende sa kung halaga sa iyo yung tao, pero kailangan may mga tao tayong kailangan i-meet na not so important, pero kailangan natin i-meet. Mga invitations, paglalaba, ayan. Hindi naman, of course, hindi masyadong mahalaga kung i-compare natin sa mga nandito na nasa itaas, pero kailangan gawin eh. Mga hugasin sa lababo. However, meron din mga not urgent and not so important. TV, social media, movies, window shopping. Hindi naman siya masyadong mahalaga, hindi naman siya urgent. Now, this is the problem mga kapatid. Kapag itong mga bagay na ito, marami itong listahan, isipin niyo yan. Alam niyo, magaling maglagay kayo sa notebook niyo ng ganito, for the day or for the month. Ano ba yung mga urgent and important ko? Ano yung mga important but not urgent? Ano yung mga not so important pero urgent? Ano naman yung not so important and not urgent ko? This is the problem. Kapag itong mga bagay na ito, inilagay mo dun. Itong mga bagay na ito, inilagay mo dun. At pag yan ay nag-mix up, that would be a big problem. Anong masasabi mo ngayon? Wala akong time. O halimbawa, pag-attend sa church, is it important? Yes. Masasabi man natin urgent or not urgent? I would say hindi siya urgent kasi nakaschedule yan. Pero importante siya. But you have to address it. Pag inilagay mo yan sa not so important, church going will be optional. Kaya mga kapatid, let me illustrate Itong kamay natin, yan. Gawanan nga kayo. Yan. Ito ang Diyos. This is your wife, or your spouse, your husband. This is your children. This is your work. This is your friends. Again, this is the Lord. Ito, sino to? Yung asawa, di ba? Bakit? Turo ng turo. Dito. Nasa mall. Joke lang. Ito, this is your children. This is your work. And again, this is your friends. Pag biniliktad mo yan, chaos. Hindi mo priority ang friends mo.
or anything na pinagpalit mo dito, next to God, who's your priority? Asawa mo. Next to your, kung i-compare mo yung wife mo or husband mo with your children, sinong mas mahalaga? Mas priority mo yung asawa mo. Sorry to say that, I don't know if you agree with me. Pero, priority mo asawa mo. The next is your children. Pero pag binaliktad mo yan, there's a lot of people who are living this way. Priority nila mga friends nila. So, chaos. Ito pa isang problema, inuuna trabaho kaysa sa mga anak. Inuuna ang mga anak kaysa sa asawa. And most importantly, inuuna lahat ng mga ito more than God. Now question, ito bang lahat ng ito mahalaga? Yes. Huwag nyo lang balik na rin. That would be called as misplaced priorities. Mahalagang work. Lahat tayo nagtatrabaho. We have to work. Teaching ng Biblia yan eh. Pero hindi, ang work is not more important than your children. So you have to spend time with your children. Mahalaga ang mga anak. But not more than your spouse. You have to spend time with your wife or with your spouse. And most importantly, lahat ng apat na ito mahalaga. But do not forget to spend time with God. Or else, that would be chaos. Ito sinasabi ko, these are words of wisdom. Based on the principle of the scriptures. And if we fail to follow this wisdom, makikita natin yung result. Later, dito po sa story na ating pong susubaybayan, pinutol ko po muna yung ating pong series sa 1 Samuel. Babalik na lang natin yan sa January. But this is timely reminder for all of us. This day, sa Wednesday, this will be my topic, itong buong book of Haggai. Now, let me just read first. Itong isang New Testament principle that we have read a while ago from the book of Matthew chapter 6, verses 31 to 33. Ang sabi ng Biblia, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, take note of this, higit sa lahat, more than the food, the material things, clothing, shelter, lahat ng kinukonsume natin, higit sa lahat ang sabi ng Bible, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. This is a very great principle. Alam niyo, I want us to look back this whole 2025 as a reflection sa atin and ask this personal question. Did I misplace a priority sa buhay ko? Meron ba akong napabayaan na dapat, hindi dapat? Or meron ba akong nailagay sa buhay ko na mas, sa tingin ko'y mas mahalaga? Alam nyo this is also an issue of valuation something. Kasi alam nyo, whether you admit it or not, kung ano ang bagay na mas mahalaga sa inyo, doon kayo nag-spend ng more time. Doon kayo nag-spend ng more money. Doon kayo nag-spend ng more effort. Kahit hindi natin i-communicate, that is kumbaga parang silent, assumption na. Kahit pa sabihin mo, I love the Lord, I love my family, I love my spouse, I love my children. Parang lang yan, lip service na lang yun, nasabihin natin yan. Pero at the end of the day, magpapakita at makikita at madidiscover ninyo natin kung ano yung vina-value natin based sa kung saan tayo nag-i-spend ng ating time, effort, and finances. So may this be a self-evaluation nating lahat, including myself. Kasama po ako doon sa evaluation ito. As we reflect this whole year 2025, did I misplace a certain priority sa buhay ko? Nailagay ko ba yung work more than my wife?
Nailagay ko ba yung children more than God? Nailagay ko ba yung asawa ko more than God? Or vice versa? Sapagkat ang sabi po ng New Testament, huwag tayo daw anya mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. These are very basic needs ng tao. Food, drinks, clothing. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga hindi nag-aalala tungkol dyan eh. But this verse is a reflection of the book of Haggai. Now, by the way, mga kapatid, let me just give you a setup or a setting of this story. Kung bakit medyo harsh ang Panginoon dito sa book of Haggai is because ang bayang Israel po ay kanyang covenant people. So, hindi lang po spiritual aspect ang naka-involve dito. Meron po itong political aspect. May mga bagay silang dapat sundin and that belongs only to the people of Israel. Now, to give you an overview of what Haggai is all about, let me show you this chart. Ayan. Yung binasa natin kanina is the cause bakit nagkaroon ng problem. But anyway, let me just show you this one. Okay. Meron pong 12 prophets ang Israel. At ito pong 12 prophets na ito ay tinatawag na mga minor prophets. Mga minor prophets sila hindi dahil sila ay maliit or insignificant, hindi masyadong importante. Sila tinawag na mga minor prophets dahil maiikli lamang ang kanilang mga liham, ang kanilang mga prophecies, mga sulat. Katulad ni Haggai, 2 chapters lang. I-compare ninyo kay Isaiah, Daniel, kay Ezekiel, yan yung mga 4 major prophets. Itong 12 prophets na ito ay nagsilbing, first of all, ayan, from the prophets of Israel and prophets of Judah, the divided kingdom. Hindi naman ito ang topic natin ngayon, pinakita ko lang sa inyo. Kung maalala mo ninyo nung panahon ni Daniel, sila po'y sinugod ng Babylon. Ngayon, ito pong mga Babylonians na ito, dinala ng mga Babylonians doon sa kanilang lugar, sa Babylon. Pagkatapos, after many years, I'll show you the chart later, pinabalik sila because of King Cyrus of Persia. Ito pong Babylon, sinugod ng Persia. Mabait ang Persia. Ang ginawa nila, pinauwi nila yung bayang Israel for many, many years. So yung tinatawag nating post-exilic prophets, ito yung mga prophets, itong tatlong ito, ang mga prophets after the exile. Ibig sabihin, after na sila po'y sugurin ng Babylon, ng Assyria, kasi nagkahiwalay po kasi ang kingdom ng Israel, the north and the south kingdom. So after na sila po ay ma-exile, pinauwi na sila, ang natirang prophet for this time from 520 BC hanggang 400 BC ay si Haggai, si Zechariah, at si Malachi. So, yung pong huling aklat ng Old Testament, yan po ay mga tinatawag na post-exilic prophets. So, in this chart, in this next chart, we would see, noong 586 BC, sa Southern Kingdom, or the Southern Kingdom was destroyed by Nebuchadnezzar, if you'll remember, during the time of Daniel. And then next, 538. Matagal na panahon yan, paatras yan eh. 86 minus 38. So, ilan yan? More or less 40. Tama ba ako? Yan. Or 30 something. Yung mga Jews, ni-return na sila from the exile, pinauwi sila, and the next one, noong 536 BC, 2 years, they started the rebuilding of the temple. And then, 530 BC, rebuilding stopped. Why? Dahil sa Ezra chapter 4. They were discouraged. And lastly, si Haggai, pinadala ng Panginoon, declaring the message from God to revive building the temple. Now before ilagay natin sa bad light ito pong bayang Israel na nagsiuwi from Babylon, going back to Israel, to Jerusalem. Alam nyo,
as far as I remember, there are 50 more or less, 50,000 Israelites who came back. This was 500 years before the Lord Jesus Christ. Now, I commend them for going back to Israel. Isipin nyo mga kapatid, from 586 to 538, yung ilan sa kanila doon na pinanganak, doon na nagkaroon ng buhay, doon na nagkaroon ng hanap buhay, na-embrace na nila ang culture ng Babylon. And here comes Cyrus, sabi niya, umuwi na kayo. What would be your first reaction? Uuwi mo ba ako? Diba? Ang ganda na ng buhay dito. May pagkain kami, may bahay kami, nakapagpundar na ng mga negosyo, nakapag-aral na yung mga anak mo, naka-establish ka na dun sa Babylon, and somehow, okay naman ang culture, dito na kami lumaki, so why go back? In other words, may mga naiwan dun po sa Babylon, and embrace the culture, so it's a mixture. Pero hanga ako dito sa more or less 50,000 people of Israel, na bumalik sila sa Israel. Ang problema, anong daratnan nila doon? This is starting all over again. Sira ang templo dahil nga po doon sa pagkasugod ng Babylon years and years, many years ago. So parang ako'y sumasaludo dito sa mga Israelites na bumalik. I believe mahal na mahal nila ang bayan ng Israel. Before we talk about their mistakes dito sa chapter na ito ng Haggai chapter 1, parang itong mga Israelites na ito ay sabihin na natin sort of mga nationalists, no? Mga bayani na bumalik at nagmahal ng kanilang bayan. Now, one reason kung bakit sila bumalik is because they have to rebuild the temple. Why? Ano bang significance ng temple na ito? Ang templo for many years sa bayang Israel, yun yung lugar na kung saan ay imimit nila ang Panginoon. Yan yung lugar na kung saan ay dwelling place ng Panginoon in the Old Testament. It's a sort of a Mecca, kumbaga sa mga Muslims. The motherland. It's a place of the spiritual nourishment ng bayang Israel. So some of them, I would say na yung mga bumalik na ito has a concern sa kanilang spiritual life. Has a concern with communicating and pakikipagniig nila sa Panginoon dahil, alam niyo, hindi mo katulad natin, marahil hindi natin naiintindihan. In the New Testament, we can worship anywhere. We can worship in the church, you can worship in your house. Kahit saan lupalop tayo ng mundo makarating, maaari tayo sumamba sa Panginoon. But in the case of the people of Israel, napakahalaga sa kanila ng templo sapagkat doon nangyayari ang lahat ng pagsamba, ang pag-aalay, kapag sila'y nagkakasala, nandoon ang pagsamba nila sa Panginoon. So the temple is very important to them. So this time, let me just give you a bit of an idea of who the important characters dito po sa book na ito. First of all, it was Haggai. He's the prophet. Si Darius, the king of Persia. I was saying Cyrus a while ago. Darius. Zerubbabel, the governor of Judah, and Joshua the high priest. Ito pong Joshua na ito ay hindi po anak ni Nun o ni Nun, kundi ibang Joshua na ho ito. Joshua is a popular name in the Old Testament. So just to illustrate, this is the picture again. In 587 BC, destruction of the exile, the destruction of the people of Israel. Dinala sila sa Babylon. Pero ilan sa mga Hebrew prophets ang nagsasabi, meron pong pag-asa. At yun na nga, nung sinugod ng Persia ang Babylon, in 520 BC, pinauwi sila, pinabalik sila sa bayang Israel, and here comes, pumasok na, ito pong si Haggai. When the people of Israel went back to Jerusalem, they started to rebuild the temple. However, after a few years, they were discouraged. Ang sabi ng Bible, dito sa Ezra chapter 4 verse 4,
Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupain iyon ng mga Hudyo upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. May sinuhulan din silang mga opisyal ng mga pamahalaan ng Persya upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahon si Ciro, pang-emperador ng Persya hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Mga kapatid, we are dealing with people who are discouraged here. Isipin mo yun, if you're gonna put ourselves sa kanila pong mga sarili, we have established life sa Babylon. Ngayon, babalik kami ng Jerusalem to start over again. And what do we have? Mga manggugulo. Mga maninira. Now remember, hindi naman lahat ng mga Israelites mga mayayaman, mga kapatid. Galing sila sa Babylon, probably they have few. Mga naipon nila. At wala naman silang ibang pagkukunan ng mga resources kundi ang kanilang mga sarili. Marahil ay ambagan. Itayo natin muli ang templo. Pero isipin niyo halimbawa tayo dito sa church. Wala tayong malaking pondo sa pagtatayo ng ating building. Pero kunyari, nag-umpisa na tayo and nabibubong na, ayos na. O tala, sa Sunday, doon na tayo mag-service. Saturday comes. Mga pinuntahan na magnanakaw, may mga vandal, may mga nag-vandal, may mga nanira ng lugar, nawala ang bubong, ninakaw ang mga importanteng bagay. What do you feel? What do you think you would feel? You would feel discouraged. Abira, ito na lang yung pondo namin sa lot fund, sa building fund, tapos ito pa ang mangyayari. So hindi lang ito once na nangyari, ito'y paulit-ulit, may suhulan, panggugulo, paninira. And normally, since these people are human beings, they were discouraged. Tama na, tigilan na natin to. Ano bang effort tayo na effort, tapos ang dami namang nanggugulo. And mga kapatid, alam nyo, it happens in life. Sadly, that's the reality of life. You are building something. And then here comes the termites. Mga termites ng buhay, mga anay ng buhay. Now let's gain some principles from this one. Tayong mga tao, yung parang, we think by progress Gusto mo umunlad ang buhay mo, gusto mo, financially, you want to be stable. Professionally, gusto mong i-enhance yung sarili mo. If you're a speaker, you want to be better speaker. Kung gusto mo, if you're a singer, you want to sing better than yesterday. Kahit anong aspeto ng buhay natin, sa mga bata, sa mga magulang na, I want to spend more time sa mga anak ko than the last year. Gusto mo mag-progress gusto mo madagdagan, to build blocks, to expand your influence, to expand your borders. Yung financial base mo, gusto mong mas lumakas pa. Pero the fact of life is that, whether inward, whether internal or external, there will be times na tayo'y guguluhin, there will be times na magkakaroon ng mga problems na masisira, makakapanira ng ating pinaplano. And usually the reaction would be what? Discouragement. Isipin mo, nag-ipon ka ng pera, nag-loan ka for example, for a business, only to find out after 2 months, 4 months, wala. Lugi na ang negosyo. Lately ako pinanonood ng mga videos ni Chinkitan, mga ni-interview niya. Nalugi from one lugi to another, and lugi. Ang daming mga ni-interview niya na nalulugi sa negosyo. Itong mga taong ito, talagang buhay ka pa rin, Pero yung resilience nila na, sige lang, tuloy lang. Kahit anong mangyari. I want to progress. Alam niyo, sabi nga, this is a cliche. It doesn't matter how many times you fall down. What is the most important thing? You get up.
bumangon ka. At itong Book of Haggai is a sort of a wake-up call for the people of Israel. Kumbaga, isa-summarize natin ito, yung sinabi ng Panginoon kay Haggai. Haggai, sabihin mo sa bayang Israel, huy, gumising ka. Matagal ka ng tulog. I know, I understand you're discouraged. Pero hindi po pwedeng nakalugmo ka na lang. Nakatenga ang templo. Hindi po pwedeng bagsak ang templo. Ano nangyari sa bayang Israel ngayon? There is a call to rebuild the temple. And by principle, may mga bagay, as what I've said a while ago, may mga bagay tayong gustong i-build. Not necessarily, wala tayong templo ngayon, sa mga, in the New Testament times. Marami tayong mga pinupursue sa buhay natin. As a church, we are pursuing a lot of things. More than our church building, we are building lives, discipleship. We want to see these children work, be a blessing to the church in the future. Ini-start natin i-build ang kanilang mga spiritual life, discipling them, teaching them. Ganon din tayo mga mananampalataya. Alam niyo, mas mahalaga sa akin na kayo ay lumago, tumibay tayo sa pananampalataya more than our building project, although that is important. Pero kung ilalagay niyo sa priorities mga kapatid, the urgent and the not so important, or the important and the urgent, mas urgent and important sa akin ang building ng ating pong spiritual life more than our church building. But of course, that is important also. It's just a matter of priority. Dahil nakakalungkot, alam niyo, I've been watching from one video to another. May mga churches ngayon in America. Ang laki ng mga churches nila, ng mga church building. Walang tao. Yung iba, kino-convert na lang sa museum. Kasi wala na nagsisimba. Because of what? The woke culture. Hindi na pumupunta sa church sa mga kabataan. Kaya alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon dito sa atin, sa Pilipinas, in particular sa ating church. May nakikita pa rin ako mga bata. From baby hanggang high school, may mga bata. And let us not stop doing that. They are the present generation, as the older people are the present generation. So there's a call to rebuild the temple. Sabi niya, itayo natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, ganito ang pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayo muli ang templo. Ito na nangyari. This is the problem now. Because of Ezra chapter 4, nakatiwangwang ang templo, yung mga tao, ano nga gawin namin? May mga sarili kami buhay. Kailangan namin kumain. Hagay. Kailangan namin may matirhan. May mga anak kami pakakainin. May pamilya kami bubuhayin. So instead of balancing, sana ganito, while focusing on the ministry of the temple, the people, tumalikod sila and focused on things that are less important than the Lord. This is not an issue, hindi ito issue ng negative attitude towards the temple. But this is an issue of what? Dealing. Hagay, mahalaga sa amin ang temple. Yes. Pinapahalagahan namin yan. Pero, this is not the right time. A very lame excuse. Palasak natin nasasabi, kasama ako doon, na wala akong time dyan. May mga bagay ako sa buhay ko na masasabi kung wala akong panahon dyan. Pero alam nyo, it is translated to saying, that is not my priority. So it's painful to say na, halimbawa, Pastor, wala akong panahon sa Bible study. Dahil ganito. It sounds spiritual kasi you have to work, you have to provide for your family, and you have to do this, all
It sounds holy, it sounds pious, maganda siya, very responsible and accountable, di ba? Siyempre, kailangan natin gawin ng mga bagay na yan. Trabaho, provide, to have time for our family. It sounds spiritual. But it is as if you're saying, you're not actually saying na wala kang panahon for Bible study and all the spiritual things. It's you saying, God is not my priority. Yun yun. Marahil sa atin, sa akin, sa ibang mga mananampalataya, at the back of our mind we would say, mahalaga sa akin si Lord. Yun lang, hindi mo lang siya priority. Mahalaga siya. But not urgent. And this is what happened to the people of Israel during the time of Haggai. So this is time of re-evaluation ng ating mga sarili. The question of putting Matthew 6:33 as a backdrop, sino ba yung priority ko? Material things or si Lord? Because this is the excuse of the people of Israel, hindi pa time. Samantalang, paano ko masasabi na mali ang bayang Israel sa puntong ito? There is already a wake-up call for them from God. Okay lang sana kung sinabi ng Panginoon. Alam niyo, may mga bagay tayong dapat hintayin. I agree with that. I agree with that. Hindi ba pwedeng hilaw? May kinakailangan mo ng pasibulin sa magdamag, ano? Tulad ng pagluluto ng siopaw. Hindi mo pwedeng pagkamasa mo, iluluto mo ka agad. Pinapaano pa yan eh. So, kumbaga pinapanis, ano, sa magdamag. Yung puto, yan. Mga pagkain na meron dapat iniintay natin. Pero may mga bagay na pag meron ng command ng Panginoon, it's your, para bang kumbaga sabi ng Diyos go. At pag sinabi mong, Lord, hindi pa time, you are disobeying the Lord. Because delayed obedience is what? Still disobedience. Now is the time. Kung malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia, halimbawa, meron bang kinakailangan pa ba natin maghintay sa Panginoon na kailangan ko bang witnessan yung aking kamag-anak, katrabaho, kaibigan? There's a proper timing though. Diba? Kailangan mo ng timing. Pero yung the urgency of sharing the gospel is already there. Lahat ng mga commands sa Bible, kaya nga para bang yung level of obedience natin sa Biblia, inuuna muna natin yung mga commands. And then the principles. So, pag sinabi natin, Lord, you procrastinate, you wait, lahat tayo, I don't know, ako guilty din dito Sometimes, yung delaying tactics natin, parang ano yan parang, alam niyo, itong kautusan na ito, parang alarm clock. Ewan ko sa inyo kung, do you love alarm clock? I don't like alarm clocks. I hate alarm clocks, but I need it. Kailangan mo So pag nag-ring ng alarm clock, katulad kaninang umaga, na-snooze ko pala, hindi nagising kami parang 8:30 na. Hala, pas-pas na yun ng umaga. And I do that every day. Kaya, yung snooze na yan, terrible yan Alam nyo ba, I think I heard this from Francis Fong. I don't know if you know him. One of the business tycoons ng Philippines. One day daw, nag-hotel siya. Yung sa mga, alam mo yung mga, sa Japan kasi mayroong mga capsule. Alam mo yung mga capsule na hotel. Parang sementeryo, bagong Lucena yan. Mga ganun, maliliit na hotel. Sabi niya, in-observe ko yung mga Japanese, mga Hapon. Pag nag-alarm na daw yan sila ng 4 o'clock in the morning, diretso yan, gising. Walang snooze. Wala, tayo mga Pilipino talagang
hahanapin mo yung snooze feature nung yung alarm clock, di ba? Delay. Maya, 10 minutes to go. 10 minutes na lang. Hanggang, alas 5 na. Ano nangyayari sa akin yan madalas. Kaya, anyway, the point of the matter is, sabi ni Francisco, alam niyo kung one of the reasons why the Japanese are successful, pag nag-alarm clock sila ng 4, talagang 4 o'clock yan. Gigising yan, pupunta yan sa trabaho. Ang ganda nitong picture na ito. Yan. Huwag mo nang hintayin pang pagtulong-tulungan ka nilang dalhin papuntang church. Yan. Nakita ko lang yan. Talaga nakalagay sa box. Ibig sabihin, kailan ka pa pasisimba? Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Pag nakabox ka na. We can correct it this 2026 to make God as our priority. Ito muna pag-usapan natin. Priority natin ang Panginoon. Prioritize natin ang Panginoon. Sabi sa verse 3, dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Haggai, sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maaayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? At this is a very painful question. Sino ba namang hindi nagdi-desire na magkaroon ng sariling magandang buhay, di ba? This is not only about, hindi lang ito tungkol sa bahay or mga tinitirhan natin. This is an overall, yung sarili natin bilang mga tao, how we develop ourselves, more than the ministry. But this is a painful question. And one of the reasons why na dinidelay is because of, nabi ko nga po kanina, is because of Ezra chapter 4 verse 5. I want to jump to verse 5. Sabi niya, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? This is the result. Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain na kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak na kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin sila. Ang sabi nga sa English Bible parang work ka ng work, pero parang yung bulsa mo, butas. Yung idea sa English Bible. Parang lagay ka ng pera doon sa bulsa mo, nauubos. Walang natitira. Nararanasan niyo ba yun? Mga petsa de peligro. Oo. Pero magtataka nga, di ba? Nasaan na kaya yung napapaskuhan ko? Yung tipong pupunta ka lang ng SNR para bumili ng isang bote ng juice. Paglabas mo, 8,000 yung bill. Gano'n. Pag gugulat ka, juice lang naman ang bibilhin ko Magkano lang ba yan? 200. Paglabas mo, 8,000 yung bill. Tapos pag umuwi, wala na. Kailan pa ba uli ang sweldo? Ang tagal pa ng 15, ang tagal pa ng 30. Ubus na ang napapaskuhan. Kasi nag-SM. Hindi makaipon. No, mga kapatid, bakit nangyari ito sa bayan ng Israel? They had the wrong priority. Hindi nila inuna ang Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, Matthew chapter 6 verse 33 is like a mirror. Para siyang salamin ng Book of Haggai. To set our priorities. Sino ba ang ating mas pinakamahalaga sa buhay natin? And yun, sabi ko nga, harsh ang Panginoon sa bahay ng Israel dahil sila covenant people. But the question is this, could this happen to us also? Yes. Sapagkat ang prinsipyo ng Biblia sa atin, the more we give, the more na nag-bless ang Panginoon. Not only in matters of finances sa church, our efforts, our prayers, yung concern natin sa mga gawain. Kaya anong encouragement sa kanila ng Panginoon? In verse 7, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Yan.
Are we having scarcity? Meron bang mga kakulangan sa ating buhay ngayon? Gusto kong i-communicate ngayong umaga mga kapatid, na yung ating mga tinataglay na mga material na bagay has something to do with how we conduct ourselves spiritually. Ibig sabihin, kung hindi natin pinaprioritize ang Panginoon, hindi tayo i-bless ni Lord. As simple as that. Kaya ang encouragement sa kanila ng Panginoon, bilang Diyos na gracious, gusto natin i-bless tayo ng Panginoon materially at sa buhay natin as a whole. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. The English says, consider, reflect, meditate on this. Itong buong 2025 na ito, ano ba ang mga naging kakulangan ko sa Panginoon? Meditation, reflection, mirroring, consideration. Napakahalaga. There should be a time sa buhay ninyo for the whole day siguro, sa isang oras and moments sa maghapon, na mag-isa ka, thinking, reflecting, sa mga nangyari sa buhay mo, saan ako bumagsak, saan ako nagkamali. And iko-correct mo yun. Because if you're expecting a change bukas, kailangan may baguhin ka ngayon. Hindi pa pwedeng expecting ka na a different result bukas, pero same routine ka pa rin ngayon. Doon ka pa rin babagsak sa bagay na yun. So, think about this. Reflect on God's Word, sabi ng Panginoon kay Haggai. Pag-isipan ninyo. Pag-isipan natin. Paano ba ako patuloy pagpapalain ng Panginoon? And the point of the matter is, you prioritize God. Umahon kayo sa bundok. Ito yung action plan ng Panginoon. Kumuha kayo ng kahoy. Itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at ako'y lalahatiin, sabi ng Panginoon. And this will be the result. Umasa kayong aanin ng masagana, ngunit kayo'y nabigo, at ang kaunting anin na iniuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko iyan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Iyan ang dahilan, kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga panalim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang ipinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Sayang ang lahat ng ating pong pinagpapagalan, mga kapatid, if God is not our priority. Always remember that 5 fingers. God, your spouse, children, work, and friends. And I want to quote si Pastor Peter Tanchi, don't give to God as if He needs your money. Pagdating sa ating finances, what or who is our priority? Because sometimes, we just think about ourselves, namomotivate tayo magbigay dahil meron tayong benefit. Just like this picture. As I close, I want to read through these passages. Ang ilan dito very familiar sa atin. From the New Testament. Ang sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Based on the context of Haggai. Now about the collection for the Lord's people, do what I told you. Do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. 2 Corinthians 8, 4 to 5. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God, also to us. Kapag ang sarili natin ay hindi sold out, mismo yung sarili natin, let's not talk about money and everything first. Ourselves first. Kasi lahat ng mga bagay na susunod na yun.
if we are sold out for the Lord. 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For Scripture says, "Do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages." 1 Corinthians 9:14. Sa gayunding paraan, ipinalaga ng Panginoon na sila na nangangaral ng Ebanghelyo ay mamumuhay sa Ebanghelyo. And what is the effect for the people of Israel? Nung narinig nila itong sinabi ng Panginoon in verse 12, Haggai chapter 1 verse 12, natakot ang sambahayan kay Yahweh, kaya't bilang tugon sa pinasabi nito kay Propeta Haggai, sinunod ni na Gobernador Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ng pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak, gayon din ang buong sambayan ng nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia, ang ipinagagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. Nalugod siya, kaya sa pamamagitan ni Propeta Haggai, ay muli niyang pinasasabi sa sambayanan, nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng nagtatrabaho. A restoration of their strength upang muli tayo ang templo. Hindi lamang ni Zerubbabel na gobernador ng Huda, kundi ng buong sambahayang lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. That is the response of the people of Israel. Let us make an action. Tayo ay sumunod sa Panginoon. Because sometimes, mga kapatid, alam niyo, as I close, sabihin ko yung sinabi ko kanina, there is something special sa mata ng isang tao. Pag may nakita siyang isang bagay, i-evaluate niya yan eh. Ilagyan niya ng value. At sa lahat ng mga bagay na ito na tinatamasa natin, mga anak, pamilya, Panginoon, ministeryo, at mga kaibigan, trabaho, how do we value, more than anything else, paano natin binavalue ang Panginoon? That's the idea of giving honor to the Lord. I want to close this by telling you this story. May isang, alam niyo yung mga ukay-ukay na, marami dito sa Lucena, mga ukay na kung ano-ano, Japanese thing, mga Chinese things. Someone went to, dito sa mga ukay na ganito, at nakita niya itong bowl. Ayan. Sabi niya dun sa nagtitinda, magkano po ito? Ano yun? $3. Okay, so pinili niya, ilagay niya sa bahay niya. One day, nag-invite siya ng mga important people doon sa, this is a true story. Nag-invite siya ng mga important people, and it so happened, itong si Giuseppe Eskenazi, nandun. Siya ay godfather of the Chinese antiques. So, nagtingin-tingin siguro sa mga display na target lock nila ito. Napansin niya. Sabi niya doon sa may-ari na bumili, magkano mo nabili ito? $3 lang po. Alam mo, pag dinala ko sa auction, this can be bought. Siguro mga $200. But to cut the long story short, as far as I could remember, this bowl was bought $1.3 million. Sipin mo kung ikaw yung nagtitinda sa ukay, hindi mo alam yung value ng bowl na yun, $1.3 million talaga. Binenta mo lang ng $3, sayang, di ba? Alam niyo mga kapatid, it's the same with God. Sometimes, ano ba tingin natin sa Panginoon? Is it just a $3 being? Or
is more than that. That's why there's a parable in the New Testament, the pearl of a great price. Napakaganda ng parable na yun. Before I pray, closing prayer, let me read this quote. It's not an issue of wants versus needs. It's an issue of wants versus priorities. Who is our priority? I hope sa buhay natin, but it is hard to do. Prioritize natin ang Panginoon sa buhay natin. As we close this year, let's reevaluate ourselves. Sino ang ating priority? Let's pray. Father in heaven, thank you for this